Morning po. Sana nga. Second lang po kay Pastor. Ako. Alam yan, dahil, di ba? Makat ko sila eh. Ako. So, isang privilege po na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Hindi ko alam kung kinakabahan ba ako or natutuwa ako. So, kanina po abang nag-awitan, sabi ko nga kay Edward, huwag ba umiyak, may additional ba yun? So, sobrang nakakatuwa lang kasi alam niyo po, para sa hindi nakakaalam, ano po, hindi ko alam itong church dati. Tanda ko po, sa San Nicolas kami nakatira, inutusan lang ako ng tiyahin ko, kumuha ng kaldero dito sa kamag-anak namin. Tapos ang ingay dito pag sa Sabado Diba may, pagkakalala ko, may ano pa po rito. Anong tawag sa speaker na yan? Trompa, di ba po? Tapos mayroong ano dyan, may green board dyan sa likuran. Ang ingay, sa ito yung ginagawa na parang nanonood sila. So, nanood din ako. Dati po, hindi pa ganyan yung pintuan, di ba? Yung pangmayaman pa yun eh. So, nanood ako. Tinapos ko yung pinapanood nila. Saturday class po yun, tanda-tanda ako po. Ang nangyari po, tapos na nagluto yung tiyahin ko, yung kaldero nasa akin pa. So, umuwi ako, walang nangyari. Pero, ayun po yung moment na pumasok ako sa church. At syempre po, hindi lang po sa pagkakataon na yun. Sa karamihan po, galing din po tayo sa basketball, ano po? So, dito rin po, champion kami nun eh. Ito ang CRL, tapos nagpatuloy po hanggang sa ngayon po, Kristiyano pa rin po ang iyong lingkod. Amen po? Balik po. So, yun po, gaya po ng ating binasa po sa umaga pong ito. Actually po, ito pong pangyayari na ito, kagaya po natin, maraming beses na tayo po ay may mga baggage sa buhay. Amen po? So ito pong, pag binasa po natin yan, ayan po yung time na si Jesus po ay muling nabuhay. Kaya lang po, nung time po na yan, itong dalawang alagad na ito, according sa scripture, sila po ay mga tagasunod ni Kristo. At according po doon, sila po ay aalis na, sabihin natin, pwede natin sabihin sila po ay nasa taga-Emmaus. At mula sa Jerusalem, hindi nila natagpuan yung Mesaya na tagapagligtas. Kaya po nung sila po ay pauwi, niisip nila, parang walang nangyari. Ano nangyari sa pagsunod natin kay Jesus? Kasi hindi siya nagpakita. So doon sa daang Emmaus na yun, alam ko po, kagaya po ng dalawang alagad na ito, minsan nagtataka tayo sa ating buhay pananampalataya, Lord, hanggang kailan itong problema na ito? Ngayon po, medyo gumagaan po yung sitwasyon natin dahil po sa pagtaas ng krudo. Tama po? Pero marami pong naapektuhan, marami mga gasolinahan na nag-stop na. Kasi hindi na nila kayang kontrolin. Bibili nila ng mahal, ipapatauli nila yung presyo ng mahal, sino pang bibili sa amin? Doon po sa Kalatagan, maraming mga bankero na hindi na nangingisda. Kasi ano na lang mga uhuli nila kung yung krudo ay napakataas. Ano yun po yun? So marami sa social media yung mga jeepney driver, magkano na lang po nauwi nila? 150. May boundary pa sila ron. Sabihin natin, take home nila, ano na lang, 150 pesos. Eh kung may pinag-aaral sila, may binabayaran po sila. Tama po? So kung titignan po natin dito, kagaya po ng dalawang tagasunod ni Kristo, sila po ay merong baon-baon habang sila po ipapalayo sa Jerusalem. At ang baon nila, kalungkutan, kalituhan, at kawalan po ng pag-asa. At tayo bilang mga mananampalataya, hindi lahat po ng nakakatabi natin ngayon, palaging masaya po yan. Tignan nyo nga po, pag umitihan, masaya yan. Ano po? Pero alam nyo po, minsan may mga baggage tayo na tinatakpan na lamang po natin ng pagngiti. Tama po? Marami po sa atin, maaari ngayon, may mga baggages po tayo. At kagaya po ng dalawang lingkod na ito ng Diyos, mula rin sa kaligayahan na sabi nga nila rin sa verse, sa mga sumunod, sa 21 niya tayo, sabi niya, siya pa naman yung inaasahan namin na magliligtas sa amin. Dito sa Israel, pero ano nangyari? So habang naglalakad sila, ang baon po nila ay kalungkutan. Kawalan ng pag-asa. Ano nangyari? Kaya po pwede natin sabihin, nung sila po ay pabalik sa Emmaus, siguro doon sila nakatira, babalik na sila doon sa dating buhay nila. At sa journey ng ating buhay pananampalataya po, pwede ko sigurong sabihin, hindi po madali. Wala pong madali
sa buhay na tinatahak po natin. Lalo pag naglilingkod tayo sa Diyos. Eh, si Pastor, ano po, nakita ko rin, gago rin naging hirap. At nung ako po yung nagpapastor, sabi ko, ang hirap pala talaga magpastor. Kasi hindi mo lang problema yung iniisip mo, problema rin ng mga nasa church, iniisip mo. Tama po? So hindi siya madali. At kagaya po ng ating pag-aaralan ngayon, Christ in our daily conversation, ayan po yung pinaka-topic natin ngayon. So alam niyo po, hindi ito yung patungkol lang saan na lagi natin pinag-uusapan si Kristo kapag nasa trabaho tayo or kaya nagkukwentuhan tayo. Hindi siya ganun kasimple. Kundi pinapakita po dito yung Christ in our daily conversation. Ito po yung buhay natin na dapat mayroong pagbabago. Na sa bawat araw ng buhay natin nakikita yung pagmamahal. Sa bawat daan ng buhay natin nakikita po yung kagalakan, kabutihan. Sa madaling salita po, alam ko po, habang tayo po ay lumalakad sa buhay pananampalataya, marami tayong makakasalubong po dyan. Amen po? Minsan yung pagsubok, Lord, pupunta pa ba ako ng church? Kasi yung mister ko, nagwawala eh. Pupunta pa ba ako ng church? Kasi nag-aaway kami ngayon eh. Tama po? Wala akong sinasabi kasi sino po yan. Alam mo, ano? Dito muna ako sa church kasi galit pa sa akin yung kapatid ko. Tama po? Galit pa sa akin yung nanay ko. So sa ating buhay, sa paglakad natin, sa journey ng ating buhay, kagaya ng daang Emmaus na yan, hindi po palagi plain po yan. Sabihin ko na po, hindi po plain. Marami po tayong pwedeng iwasan. At ang dami pong maharang sa atin sa buhay natin paglilingkod. At gaya po ng sinabi ko, Christ in our daily conversation, ang bawat paghakbang po natin, nagsisimula po yan sa simple step. Ama po, example. Diyan po yan palagi nagsisimula. Alam niyo po, isa sa mga bagay na natutunan ko, ang isang Kristiyano, hindi lang siya dapat masipag sa paglilingkod. Hindi lang siya nakapokus sa doing. Dapat yung being niya, yung pagkatao niya, nagre-reflect po doon yung Kristo na sinasamba niya. Amen po? So, hindi lang being, dapat yung doing din, nakikita rin kung ang ating Panginoon nagmamanifest sa ating buhay, nagre-reflect po sana siya doon sa ginagawa natin. Naalala ko po isang kwento, sabi ng isang nanay, anak, alam mo bakit hindi ako pumunta sa church? Kasi kung nakikita ko sana sa buhay mo yan. Tama po, marami pong mga Kristiyano, sabi natin mga kabataan, ang sipag maghugas sa simbahan. Naglalampas pa yan, di ba po? Pero pag nasa bahay na, ano po, hindi niya nakikita yung hugasin. Ano po? Di ba? So, church, magandang makita natin sa buhay natin tinatahak. Hindi lang siya pinag-uusapan natin si Kristo, ay ang saya nga namin ngayon. Pero alam niyo po, kailangan po makita ron yung pagbabago, yung kaayusan ng ating buhay. Kung sino tayo sa trabaho, sino tayo sa eskwelahan. Tama po, sino tayo sa loob ng simbahan. Kailangan po makita po yan sa atin. At sa bawat journey natin, nagsisimula ito sa unang hakbang, sa salitang step. Nakita ko po, Pastor, yung ating mga preaching, ano po, ilan yung sa acronym. Ano ko, gayahin ko kaya. Ito po yung apat na ito po, yung salitang step. At ito po yung nakita ko po, according po rin sa scripture. Una po, kapag tayo po'y maraming problema, number one response kahit Kristiyano ka, Lord, hanapin ko muna sarili ko. Aminin niyo po, pag may konting problema, hanapin ko muna yung sarili ko. Nasa Jerusalem itong mga grupo ng mga mananampalataya. Tapos, dahil puno ng tawag dito, ng kaguluhan sa kanilang isipan, naisip nila, alis na tayo. Kaya unang bagay po dito sa salitang step, yung stay in His presence. Sabi sa verse 30, nang araw din iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Ito pong sinasabi po dito, nung nandun sila sa Jerusalem, nag-antay sila doon sa promise Messiah kung mabubuhay ba talaga siya. Nung si Jesus po ay nagtuturo, nandoon din sila. Kaso po nung dumating yung sitwasyon na si Jesus ay hulihin, ipako sa krus at
namatay, kinabukasan po, actually po, yan po ay after na po ng Sabbath day kasi po, bawal sa kanila yung tawag dito, magtrabaho. Kumbaga dapat nakapokus lang po sila ro. Kaya kung araw na linggo na yan, kasi sabi po dyan, di ba? Nang araw din iyon, kasi ito na po yung pagkabuhay. Na po, may nagbalita, sila Maria, nagbalita na wala rin yung Misaya. Kaya napag-isip nitong dalawang to, siguro mag-best friend ito no? Tara, alis na tayo. Parang hindi totoo. So lumakad sila papalayo sa Jerusalem. Alam natin, Jerusalem ay lugar ng pag-asa po yan. So dala po yung baggage nila, kaya po rin dyan sa tagpo na yan, habang naglalakad sila, naguguluhan sila. Sabi ng ating guro, ng rabbi natin, mabubuhay siya. Pero bakit wala? Di ba po? At ito po yung response natin. Kapag tayo po ay puno ng problema, Pastor, hanapin ko muna sarili ko. Marami tayong tinatawag na daang imaayos. Sana nga po maayos. Tama po? Sabi sa katabi mo, umayos ka. Ano po? Ang response natin palagi, palayo sa Diyos. Hindi pa palapit. Hanapin ko muna yung sarili ko. Instead na lumapit tayo sa Panginoon, ang naging response natin, papalayo. Isa po, pag may problema, ayoko muna magsimba. Kasi tingin ko hindi ako karapat dapat sa Diyos. Di ba po? Kailan ka lalapit sa Diyos kapag okay ka? Yun ang gusto ng Diyos. Kapag hindi ka okay, lumapit ka sa Kanya. Amen po? Pakisabi sa katabi mo, lumapit ka ha? Like Sunday, dito ka ulit. Di ba po? Stay in His presence. Hindi natin maintindihan bakit tayong mga tao kapag may problema kung sino-sino nilalapitan natin. Merong Diyos na nagmamahal sa atin na dapat siya ang una nating nilalapitan. Amen po? Yung baggages mo, ibigay mo sa Kanya. Ang daming pangako ng Diyos na kapag tayo po may problema, ibigay natin sa Kanya. Manatili po tayo sa Kanyang presensya. Amen po? So kung meron kayong tinatahak na imayos dyan, putulin nyo na po yan. Bumalik kayo sa ating Panginoon. Amen po? Pangalawang bahagi po, 4 lang po ito. Sana gising pa kayo pagdating ng 3 and 4. Opo. So, puno man tayo ng disappointment sa ating buhay, wala tayong dapat ibang response, kundi papalapit tayo sa ating Panginoon. Hindi po papalayo. Kapag lumalayo ka sa Diyos, mas maraming lumalapit sa atin. Puro temptation po yan. At ang sabi ng John chapter 10, ang trabaho ng evil, wasakin ka. Sirain yung pananampalatayang meron pa. Ipit ka ng mundong ito na hindi mo kailangan ng Diyos. At matalino po yung diablo. Kung ano yung masaya sa mata mo, yun yung ibibigay niya. Pero hindi mo napapansin, nilalayo ka na sa ating Panginoon. So paalala po sa atin, stay in His presence. Manatili po tayo sa kalinga ng ating Panginoon. At kung sumunod po nun, di ba po, naglalakad sila. Nagtanong si Jesus, sabi niya, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Ewan ko ba kay Jesus, no? Parang ano rin, parang marites din no? Naglalakad sila Biglang lumapit. Siguro nakita niya sa expression ng dalawang ito, parang magulo yung isip ng dalawang ito. Nilapitan niya po. At isa sa mga sumagot, sabi niya gano'n, etong si Cleopas, sabi niya, ganito po yung nangyari. Kaya sa verse, sa mga sumunod na talata, sinabi niya, dayo ka lang ba dito? Kasi parang ikaw lang yata hindi nakakaalam ng sitwasyon. Na yung Mesaya, na pinako, pinahirapan, hindi mo ba yung nabalitaan? So, yung tanong na yung tanong ng ating Panginoon sa kanila, ano pinag-usapan ninyo? Ba't parang ang lalim ng iniisip po ninyo? Ba't ang tugon nila? Kasi po, yung Kristo na yon, pinako sa krus. Siya pa naman yung aming inaasahang magliligtas sa Israel. Alam niyo po, noong time po na yun, even yung mga tagasunod, ang mindset nila kay Jesus ay political warrior. Na yung magliligtas sa Israel, isang hukbo sa kamay ng mga Roman Empire. Pero hindi yan yung intention ng ating Panginoon. Amen po? Kundi ang iligtas po ang ating kaluluwa sa kasalanan. Kaya po nung nirebuke ni Jesus, sabi niya sa verse 25, maganda po yung kaya hangal ninyo
Di ba po? Parang ang pangit po pakinggan, di ba po? Parang, ano po ba translation yan sa Tagalog? Ano po? Bahala na kayo. Depende po yan sa atin. So, sabi niya, ang hahangal ninyo, hindi nyo ba nababasa? Hindi nyo ba alam yung sinasabi ng mga propeta? Alam niyo po, minsan, ito yung mga bagay na ayaw nating matanggap. Sino po rito gusto yung sinasabihan siya ng hindi maganda? Meron po ba rito? Di ba ayaw natin? Alam niyo po, kahit Kristiyano ka, pag nasabihan ka ng hindi maganda bahala kayo dyan. Di mo na ako magpaparamdam. Lalayo muna ako. Di ba po? Kapag meron tayong natanggap na hindi magandang salita, parang pakiramdam natin, kinikredit na ako, kinokondem na ako ng mga tuwa. Lalayo na ako. At isa po sa mga bagay na dapat natin matutunan, bukod po sa pagpananatili doon sa presensya ng Diyos, kailangan po natin magkaroon ng teachable heart. Masakit po, pero minsan ito yung kailangan natin marinig. Minsan, mga Kristiyano, di ba po, ang papaboran nila kung ano lang gusto nila marinig. Ayaw nila ng critic. Ayaw nila ng pag-correct ng Panginoon. Alam niyo po, i-share ko lang na po. So, akala ko dati, okay na ako sa buhay pananampalataya ako Parang feeling ko, punong-puno na ako. Nakasalubong ko din yung kamay ng Diyos. Alam niyo po, pinahalo din ako ng Diyos So, mga 3 taon ang pinaka-hashtag ko nun, from break up to breakthrough. Grabe, ang lalim. Ano po? Wasak talaga si Pastor. Wasak na wasak. Alam niyo po, maraming moment sa Balibago, nag-preach ako. Okay naman yung preach ko. Pero after nun, feeling ko durog ako. Maraming beses. Hindi ko na-expect na kapaluin ako ng Diyos Pero binulaga ako ng Diyos. As in, wasak. Alam niyo po, saan ako pumunta? Lord, gusto kitang maranasan. Punta ako ng Antipola. Prayer mountain ako doon. Wala niyo po, pero isang bagay po na nakita ko sa kalooban ng Diyos. Sa panahon na wasak ako, Lord, suko na ako. Naiintindihan ko kung bakit ako pinalo ng Diyos. Kasi yung pala yung tinatahong landas ay hindi na pala ayon sa kalooban niya. Parang nagiging mindset ko na lang, Kristiyano naman ako Malapit naman ako sa Diyos. Kaya tawagan nila ang pastor Pero sa harapan ng Diyos, hindi pala. Kaya nung pinalo ko ng Diyos, ito po yung isang bagay na natutunan ko. Maaaring sa mata ng mga tao, okay ka. Pero sa akin, hindi. Kaya po nung sinuway itong 2 apostol na ko, kaya hangal ninyo. Siguro pwedeng sabihin ng Panginoon dyan, kaya lang ay sumusunod sa akin kasi may ayuda kayo. Kaya lang ay sumusunod sa akin kasi napapakahain ko kayo Pinapagaling ko kayo Pero alam niyo po, isang bagay kapag ang Diyos po ang humarap sa atin, wala kang po pwedeng taguan. Amen po? Kaya po, along the way, nung nasa Alabang ako, actually, nakakalungkot kumakanta kanina, naalala ko, makaloko ko pala dati, Habang nagmumotor ako, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ang sakit na talaga Ang sakit talaga Alam niyo po, prayer mountain ako, pray ako. Gusto ko kang matap, gusto ko kang maranasan. Alam niyo po, one day, sabi sa Panginoon, Lord, napagod na po ako. Hindi ko na kaya. Ikaw na po yung nagturo nito Wala nang kinalaman yung ibang tao. Ikaw na po. Doon po ako natuto. Na pinakinggan ko yung mensahe ng Panginoon. Alam niyo po, dyan sa Alabang, meron po dyan malaking billboard. Tanda-tanda ko po yung pinicturean ko po yun. Ang sabi ron, follow me. Yung mensahe na yun, nung madaling araw na ako po yung nasa prayer mountain, say ng mensahe sa akin ng Diyos. Kaya nung nirebuild sa akin ng Panginoon, sabi ko, Lord, simula ngayon, babalik ako sa iyo. Pastor pa rin po ngayon. Ano po? Inayos ng Diyos, nakapag-asawang ayaw niyang sabihin. Ano po? So, kaya po bahala. So, isang babaeng maganda, amen po. Pogi yung pastor So, ito po yung sinasabi sa atin. Ano po? Na minsan po ayaw natin makarinig ng masasakit na salita. Pero yung sinasabi ng Panginoon, sabi niya, kaya hangal ninyo. Nireveal ko na yung sarili ko. Hindi nyo ba alam ng mga sinasabi ng mga propeta?
At ito po yung nangyari, ipinaliwanag ng ating Panginoon. At nakakatuwa nga po dyan, inimbitahan nila si Jesus eh. Sabi nila kay Jesus, Lord, Guro, sa term natin mga lalaki, pare, tara, sama ka muna sa amin. Makisabay ka muna kasi gusto pa ni Jesus magkwento eh. Gusto pa ni Jesus ikwento yung buhay niya, yung sarili niya. Nire-reveal niya sa dalawa, but ito yung sabi ng dalawa, sama ka muna sa amin. Dito ka tumuloy. Ibig sabihin po, nung sila po i-rebuke ng Panginoon, i-correct ng Panginoon, nakaramdam po sila na parang may something. Na parang masarap mo kasama. Meron po ba kayong ganon na sitwasyon na kapag may isang taon, parang ayaw mo nang pauwiin? Di ba po? Minsan mga Kristyano, sa kay Ate Jean, pag-uwi na ako eh. Tapos ako magkwentuhan sa loob, ano po? Lalabas na kami. Hatid na ka na Ate Jean sa labas. Kwentuhan pa rin. Yun. Ako na, nakauwi ako sa amin. Ano po? Ibig sabihin po, sa ating mga mananampalataya, aminin natin sa hindi, meron tayong mga kaibigan na mahilig mag-minding ng mga sitwasyon niya. Meron po bang ganon? Mamahiding, ano? Kaya, share notes pa tawag doon. Kasi reply mo, ano nangyari? Anong reply? Okay lang. Mapansin din, ano? Mag-open ng ganon eh. Mapapatanong ka dahil concerned ka sa kanya. Ang sasabihin sa'yo, okay lang ako. Naghahanap ng ng kausap. Nung gusto mong tulungan, okay lang ako. So, mga mananampalataya, minsan, aminin natin, may mga ganun tayong, minsan, nahanap natin yung sagot sa social media, di ba? Share ko nga pa, kahit hindi ka mo friend, makikita niya to. Minsan, magmamahiling tayo para makita mo, binubyo niya pa, ano po, no? Alam yan ng mga kabataan eh. Strategy yan eh. Di ba po? So, minsan po, may mga kaibigan tayo na nagsisik ng advice, tutulungan mo, sasabihan mo ng ganito. Ano bang response? Minsan po, masakit na ito. Ang dami mong pinayo. Tapos kinabukasan, iiyak mo din. Ano po? Ang masakit pa nito, ikaw pa yung mali. Babalik na rin ka kasi ito yung ginawa mo. So, minsan po, ayaw po talaga natin makarinig ng mga bagay, mga salita na minsan nagiging dahilan at paraan ng Diyos para iayos po tayo. Pero bilang mga Kristiyano po, dapat po matutunan po natin na matutong makinig ang ating mga puso. Tama po? Minsan, di ba, yung prayer natin parang hindi na umaabot sa langit. Di ba? Totoo po yun eh, kapag puno ka ng problema, parang pakiramdam mo, ang bigat dala mo. Tapos yung mga sinasabi ng paligid mo, parang wala yung effect sa akin. Kasi ang gusto mong marinig kung ano yung pakapabor lang sa'yo. Kapag, di ba minsan po, pinipili natin yung mensahe ng Diyos. Aminin niyo po, magdi-devotion ka, unan mo nabuksan, Matthew, love your enemy. Ay, wag to. Wag to, iba muna. Doon muna ako sa Old Testament. Di ba po? Kasi ito yung nire-reveal sa atin ng Diyos, kaso ayaw mo. At nakakagilty nga naman po yun. Pero alam niyo po, ayun po yung paraan sa atin ng ating Diyos. At alam ko po, ang pusong handang makinig ay palagi pong nagbubukal po yan ng katotohanan. Maraming beses na-reject din ako ng Panginoon kasi kala ko magaling ako eh. Kala ko, kaya ko naman to eh, hindi ko kayo kailangan. So, maraming beses na tinuruan din ako ng ating Panginoon. At ayoko na pong maulit-paluin ako ng Diyos. Ang sakit. Ano po, masakit talaga. So, bukod po doon, manatili, stay in His presence, teachable heart, at pangatlo po, exercise your faith. Tandaan po natin palagi na maraming beses sa sitwasyon natin kapag lugmok tayo sa problema, alam niyo po, kanina nung nasa likod, kahit joyful, naiiyak ako eh. Ako lang ba yung ganito? Na po. Kasi may mga moment po sa buhay natin na nagpapaalala kung sino tayo. Kanina po habang nagkakatanon, parang nakikita ko yung emong dati ron eh, sa likod eh. Na po, ito na ako ngayon. Ang bilis ng pangyayari. So, maraming beses po iniiyak ko sa Panginoon kapag tawag ko rito, kapag may mga problema ako, lagi pong pinapaalala sa akin ng Diyos kung sino siya sa aking buhay. Kung paano siya kumilos sa akin. Kaya po nung time po na ito, dito po sa kanilang confusion nila, itong mga alagad na ito,
Di ba po, inimbitahan nila si Jesus. Sabi nila, makisama ka muna sa amin. At nung sila po yung magkakapunan na, si Jesus po ay dumampot ng tinapay at pinagpira-piraso yun. At doon po naalala nila. Sabi nila, parang ito yung Jesus na yan ah. Parang siya yung tawag ito, nakasama namin ng huling hapunan. Second time pong ginawa ni Jesus po yun. At simula po nun, nabuksan ang kanilang mga mata. At tayo po bilang mga mananampalataya, kapag puno ka ng baggage, puno ang isipan mo, puno ng problema, alalahanin niyo po palagi yung magandang ginawa ng Diyos sa atin. Amen po? Alam niyo po, lagi ko nga pong naalala kapag napapagod na ako sa ministry. Diyan, nagtatalo kami ni Lord. Turuan mo kasi sila. Parang ako napapagod ng Lord, nakakapagod mag-ministry. Parang nakaka-drain. Pero every time na mag-aaral ako, babasa yung salita ng Diyos, pinapaalala niya sa akin, sino ka ba? Ano ka na ngayon? Diba po, minsan para tayong si Moses. Ayaw natin sumunod, nagre-reklamo tayo, pero palaging pinapaalala sa atin ng ating Diyos kung sino siya sa ating buhay. May mga moment ng buhay natin, yung panahon na kailangan mo ng kagalingan, ang Diyos gumawa ng himala. Amen po? Nung panahon, ang dami mong deadline na bayarin, ang Diyos gumawa ng himala. Nung puno-puno ng problema ang utak mo, sitwasyon, ang gulong-gulo, ang Diyos nagpadala ng karunungan sa atin. At ayun po yung minsan na pinaghuhugutan natin. Na dahil po sa ginagawa ng Diyos, pinapaalala niya kung sino ka dati at sino ka ngayon. Amen po? At napakagandang alalahanin kung bakit po tayo ay kailangan lagi na motivate ng salita ng Diyos. Huwag po tayo maging kumpiyansa na parang, Christian ako eh. Nagpapaahawit ako. Ito po ay corporate na ginagawa po natin. Napakahalaga po ng intimacy natin sa ating Diyos. Kapag wala tayong prayer time, nagiging normal na lang sa atin eh. Sisimba ako. Be-bless na ako. Kamusta yung Monday natin to Friday? Pag wala tayong prayer time, Bible reading, devotion, pagsamba sa ating Diyos personal, mahirap po yun. Kaya po sinasabi rito, exercise your faith. Minsan, pagka tumatagal tayo sa buhay pananampalataya natin, parang plain na lang eh. Parang walang bago. Di ba po? Naghahanap tayo ng bago. Pero alam niyo po, nagkakaroon po ng pagbabago niya kapag palagi mong sinisik yung ating Panginoon. I-exercise po natin yung ating pananampalataya. At tandaan po natin, individual tayo mumaharap sa ating Diyos. Mapahalad na lamang po tayo, may worship team, may pastor po tayo, may nag-guide po sa atin. At sa tapos po ng araw ng linggo, uwi tayo na po. Balik ulit tayo. Lord, sino po ba ako sa inyong harapan? Ano po ba ako sa inyong harapan? At ayun po yung nakita nila. Nang habang sila po yung nakarating na sa village sa kanilang pupuntahan, sabi nila, Jesus, dito ka muna. Jesus, turuan niyo pa po kami. Kasi na-excite sila eh. Kaya po na nabuksan yung isipan nila, ito yung promise Messiah. Noong una hindi nila napapansin po yun. Alam niyo po, yung isang bagay na pwede nyo sabihin sa atin, na habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, lumalalim sa ating Panginoon, nakikita niyo po na palaging merong mensahe ang ating Diyos. Amen po? Alam niyo po, na-introduce sa akin yung isang kanta na yung Elder Rhea, ito po yung pinakanta niyo lagi dati. Si dati po, nag-devotion kami tuwing morning. Yung sa Panagoy, chapter 3, di ba po? They are new every morning. No? Kasi Elder Rhea, kita, they are new every morning. Bungas-bungas pa kami nila to eh. Kasi po, alam niyo po yung mga, buti nga may himnal, basta nakarinig ko lang ako ng himnal eh. Parang feeling ko, tanda na ba ako? Actually po, dito rin po na-introduce sa akin. Si Ate Joy, ano po. Kasi dun sa Balibago, walang nag-himnal eh. Kasi syempre po, yung edad nila, tapos hindi na po nila alam po yun. So, isang bagay po, tuwing maalala ko yung mga bagay na to, yung nagpapaalala sa akin kung sino ang Diyos. Pakiramdam ko na exercise po yung aking pananampalataya. Bumabalik po sa dati. Nung bago-bago po ako, tanda ko po, ang sipag ko magbigay ng tracts.
Nagtitipid kasi ako, uuwi ako sa area, ipapunta rito. Minsan sumasakay ako, naglalakad na lang ako. Tapos namimigay ako ng trucks. Ay, hindi ko na kaya po yan eh. Pero, tamad na ako. Pero, ibig sabihin ko, nag-iiba na po yung priority ko. Nag-iiba po yung gusto ko. Pero, lagi ko siyang naalala na kapag, ito lang ako dati eh. Isa po, okay na kami natin din na. Sila po yung tinuturuan namin sila. Yan po. So, tinuturuan din namin sila dati. Ako, buti naman, nagagamit sila ng Panginoon ngayon. Proven yun na tama yung tinuturo namin. Ano po? So, nakakatawa po na lagi pong naaalala ko po yun, yung pag-exercise po ng aking pananampalataya. Pero alam niyo po, minsan, kahit mga pastor po, minsan, nadidrain din po kami. Kaya po, pag may problema kayo, konti lang muna. Huwag lahat. Ano po? Konti lang po. Pero ayun po yung reality namin mga pastor. At lumalakas din po kami kapag kami po ay pinapaalala ng Diyos kung sino po siya sa aming mga buhay. At favorite verse ko po palagi kong naalala na kung sino yung Diyos ng Israel na to, sa 48 years na yun, siya rin po yung Diyos na umalinga sa Israel. Sabi ng chapter 3 ng tawag dito ng Exodus, sabi niya, siya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Amen po? Siya rin yung Diyos po natin ngayon. Hindi po nagbago yung Diyos na yun. Ibang-iba man po yung karanasan natin, yung pagkatawag sa atin ng Diyos, pero iisa po yung tumawag sa atin at yun po yung Diyos natin ngayon. Amen po? At naniniwala po kung gaano man kayo katagal sa pananampalataya at yung iba bago po, hindi po nagbago yung Diyos na yun. Kaya po magandang makita po natin yung pag-exercise po ng ating pananampalataya sa pagsamba, ng sama-sama, prayer meeting, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayun po yung mga tanda po na tayo po ay lumalago sa ating buhay pananampalataya. At kapag tayo po ay nakakaranas ng ating buhay pananampalataya, lumalago po tayo. Ang naging response po natin, di ba po, ay ipakilala ang ating Panginoon. At ito po yung last point. Yes, Pastor, last na yan. Ito po yung inaabangan ko ninyo. Ano po? So, aside po doon sa manatili sa presensya ng Diyos, patuloy na magpaturo at makinig sa salita ng Diyos. At ito po yung exercise your faith. At ang pinakapang-apat po, proclaim the gospel. Naalala ko po, same po ng tema po ng church at sa amin po. Ano po? Sabi ni Pastor, reaching for Christ. At alam niyo po, isa sa mga dahilan na kapag tayo po ay binibless ng Panginoon, punong-puno ng galak po ang ating mga puso, isa sa mga gagawin po natin, ipakilala si Kristo. Tama po? Ipakilala si Kristo. Kapag punong-puno ka na, gusto mong i-share sa iba. At ayun po yung nangyari sa kanila. Nung after nilang ma-encounter si Jesus, ni-reveal ni Jesus kung sino siya, ito po yung nangyari. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Nagmamadali itong dalawa, gustong ikwento, mga kasama, nakita namin si Jesus, nakasama namin siya. At ito po yung response natin madalas. Kapag blessed na blessed tayo ng Panginoon, gusto mong ikwento sa nanay mo, gusto mong ikwento sa tatay mo, gusto mong ikwento sa partner mo, gusto mong ikwento sa kaibigan mo. Tama po? Kasi ganun tayo, pag binibless tayo ng Panginoon, gusto natin i-share sa iba. Kaya po, panatiliin po natin na manatili tayong nag-uumapaho para meron tayong ipangbigay sa iba. At ito po yung response natin bilang mga mananampalataya. Kapag nakikilala mo ang ating Panginoon, nais mong ipakilala siya sa ibang tao. Amen po? Sabi mo nga sa katabi mo, ipakilala mo si Jesus ha. Huwag mong itago yan. Di ba po? Kasi nung una kung titignan natin, iba yung mindset nila. Akala nila si Jesus ay tagapagligtas lang ng Israel, political power. Pero hindi nila alam, si Jesus ang magliligtas ng kaluluwa ng tao. Amen po? At ayun po yung mensahe sa atin eh. Kaya may mabuting balita, kaya may gospel, kasi merong nagturo. At tanda ko po, nagsisimula ang aming pananampalataya sa pakikinig. At mula sa pakikinig, sabi ng Romans 10:17, di ba? Kaya meron nangangaral.
Kaya merong pastor ngayon, kasi merong Pastor William dati nagturo. Para alam niyo po, para alam niyo lang po, January 6, 2008, pumasok ako sa church, nung ay nga po yung, hindi ko lang tanda, nung maliit po ako nun. Tapos sinundan po ng fellowship ng basketball. At January 6, yan po ang spiritual birth ko. Si Pastor William ang speaker po nun. First Sunday po nun, ng 2008. At tanda ko po yun. Ang dami kong inatinan na nag-altar call baptist. Iglesia ni Cristo, punta ako dyan. Walang effect. Dito ako tinamaan. Tingnan mo, dito ako kinatagpo ng Diyos eh. Walang effect eh. Marami po yan. Diba? Sa school, di ba po? High school, di ba? Pero mga may mga event po dyan. I-imbitahan na altar call. Sayang kasi may merienda eh. Yung mga taga-Eswati sa open court, sila to, kasama ko yan. Pag nandiyan na si Brother Leo yata yun, yung baptist, sasama tayo sa Burol Uno. Meron doon merienda. Sama kami. Hindi po, trip namin nila nun. Wala yung kaibigan ko eh. Maliliit pa kami nun eh. Bako, lumaki yun. Kausap namin, nasa mission siya eh. So, sasama ako yan. Sakay kami sa sa basurahan. Yung sa truck, sa open court, sasakay kami doon. Kasama ako sa kanila. Ayun yung trip nila eh. Kasi wala naman akong ibang kaibigan. Kaya po, sila rin yung nag-introduce sa akin ng church. At tanda-tanda ko po nung January 6 na yun, doon po nagsimula ang lahat. Then February, alam niyo po sumunod na buwan, February. Sumali ako fraternity. Piling ko, matas na ako eh. At simula po ng May 1, si Dan, may picture, May 1, doon po nagsimula. Nakita ko na binago ako ng Diyos. So, ang tagal na rin pong mananampalataya. At until now, patuloy pong sinishare ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Patuloy kong sinishare. Ang discrimination lang kami dati. Walang yung fellowship namin, pampalalakihan lang, di ba mga presa? Sila nakikita lang namin pag Sabado eh. Pag-practice na eh. Puro lalaki lang nagpe-fellowship nun eh. Si tatay ko kayo, buhay na matotoo. So, yung iba may anak na. Anak ni Carlo. So, pinapaalala po sa akin palagi na kung hindi po natuto si Pastor Emo, wala rin pong ibang mananampalatayang susunod. Kung di rin natuto si Pastor William, wala rin Pastor Emo. Tama po? At kung walang Pastor Emo, siguro marami rin po tayong kapatid sa Balibago na until now, nakahampo ang kanilang pananampalataya. Sabihin po natin, dahil po sa kagalakan na ibinigay sa akin ng Diyos, nagpapatuloy po yung gawain natin sa Balibago. At salamat po sa inyong pong tulong. Amen po. So, hindi po tayo tapos. Po? So, matatapos pa lamang po. Gaya po lang yung tema na po natin. Isang bagay po na nakita ko po kasi, yung partner ko, lagi niyang in-introduce sa akin about sa discipleship. At isa sa mga bagay na nakita ko sa principle ng ginawa ng ating Panginoon. Nung siya po ay nandoon sa daang Emmaus, nakita niya yung dalawang lingkod ng Diyos. Meron po siyang ginawa. At itong ginawa niya, nag-build po siya ng connection sa dalawa. Natutuwa po ko, ang daming kabataan po ngayon. Sabi ko, grabe abad kasi kami dati. Baka sarili kami eh. Pero ayun po talaga yung isang mindset namin eh. Tsaka ano po, nahiya kasi kami kasi mga kasama namin. Pag wala sa church, kung ano nang pinagagawa. So, alam po yan ng mga matagal namin kasama rito. At natutuwa po kasi ang daming kabataan. Ang dami pong si Shen, sobrang bata pa dati. Si Dan, ayan po, disciple namin yan sa pangangalakal eh. Alam yan ni Dan. Pagtinda ng mangga, alam niyo po yan. At kung maalala po ng iba, Pastor, di ba? Naabutan po namin po yun. Kung paano naging floating church po ito. Dahil may baha po dyan, ilang buwan po yung baha. Ilang beses namin binuntas po doon. Di ba po, Elder? So, yan po yung bagay na makikita po natin. Kung paano patuloy na lumalakad ang simbahan. At isa sa mga bagay na nakita ko, hindi sa church, dito po, nagkakaroon sila ng connection. At nabibuild sa buong galing.
Kasi kami hindi talaga namin kaya yan dati eh. Feeling namin, makasarili kami. At nangyari po yun. Unang ginawa ng ating Panginoon po doon, lumakad siya kasama yung dalawa. Inintroduce niya yung sarili niya. Ano bang problema ninyo? Pangalawa po doon, he talked to them. Kinausap din ng ating Panginoon. Yung connection na meron siya, hindi niya nila yung sarili niya, kundi siya mismo, lumapit po siya sa dalawang namong problema. At bukod po doon, nakinig din po siya sa sitwasyon ng dalawa. Ano ba problema ninyo? Ano ba pinag-uusapan ninyo? Ano bang confusion ninyo? At higit sa lahat po, nagturo po ang ating Panginoon. Ano po? Marami nga po ngayon tagapagturo dito. Marami pong, ang strength po ngayon, daming kabataan. Tapos lahat, professional. Parang asarap. Ano po, parang grabe yung gagaling. Pero po talaga yung reference ko eh. Kasi hindi kami natuto ng ganun dati eh. Bahala. Dati po, ang hawak lang namin, lakas ng loob eh. Pag tumayo ka dyan, kaya mo na yan. So ngayon, kahit si Ma'am Presa, sila yung mga nagtuturo ngayon. So nakikita, ako po personally, buhay na patuto, nakikita ko, grabe yung breakthrough rin ng church. Grabe rin yung passion ni Pastor. Ano po? So nakita po natin, kagaya ng ating Panginoon, nakita ko po yung bilang mga mananampalataya, pag gusto natin ma-reach out ang isang tao, kailangan po natin ng connection. Hindi para i-condemn sila, kundi samahan sila sa kung anong sitwasyon na meron po sila. Amen po. Gaya ng sabi ko kanina, sa journey ng ating buhay, hindi po madali. Mga kabataan ngayon, kahit po ako ngayon nakikita ko ang buhay paglilingkod, hindi po siya madali. Ang hirap po. Ngayon pa lamang po ako nag-i-start makakonect sa ibang simbahan. So nakakatuwa po ang church po natin. Ako po ay nakakonect po sa ministerial po ng Kalatagan. Last Monday po nakapag-preach po tayo sa mga empleyado po ng munisipyo. Tagal na pong introduce nila Pastor William doon kasi hindi ko kasi kilala yung mga pastor doon eh. Nagsimula lang po nakapasok po tayo doon dahil po doon sa MABS Phenomenal. Kasi meron tayong kaibigan na pastor sa MABS na bumisita sila roon. Ako yung kinontak nila para makalapit sa ministerial. At simula po noon nakapasok po tayo sa munisipyo. At yun po, patuloy po na inaabot po sila. At natutuwa ako, sabi ko, ito pala yung ibig sabihin ng ministry. Hindi dapat nakakulong sa simbahan. Dapat kumonekta kayo kasi ito yung magiging asset po natin. At sabi ko nga, napaka-isipan ko ng nilalakad ko. Sa ating buhay pa ng palataya, hindi pala madali. Alam ko na yung stress ng isang pastor. Alam ko na yung problema na tinatahak nila. At hindi po nagiging madali ang ating buhay pananampalataya. Sa bawat journey po na yon, sabi ko nga po, dapat nakikita yung ating pagbabago na merong pag-ibig, may pagpapatawad at pagkalinga at pagkilos bilang pagtugon po sa ating buhay pananampalataya. Bilang summary po, in a times of difficult circumstances po, alam ko po, marami tayong baggage. Manatili po tayo palagi sa ating Diyos. Ayun po yung pwede natin, unang hakbang na po pwede natin gawin. Kapag feel nyo naman po, na-drain ang inyong spiritual life, di ba po, kapag feeling natin, parang Lord, wala nang bago sa akin, magpaturo po tayo sa ating Panginoon. Maraming beses, harap tayo sa sitwasyon ng ating buhay, kahit po ako nararanasan ko, Lord, parang wala kang message sa akin ngayon. Turuan niyo po. Pangatlo po, kapag pakiramdam mo, nagpipade na yung pananampalataya mo, parang walang bago, parang walang spark, alalahanin niyo po palagi yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Alam ko po, marami pong ginagawa ang Diyos sa ating buhay. At last po, kapag naranasan po natin yung galak na nanggagaling sa ating Panginoon, ang gawin po natin, ibahagi po natin sa ating kapwa. Amen po. Ayan po yung step na dapat natin gawin. Kaya po sa ating lahat, bilang mga mananampalataya, take your step. Amen po. Purihin po, Panginoon, tayo